Okay. Pakinggan natin ang ating aral ngayon. First three verses of chapter 12 of Genesis. Sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala ka sa marami. Ang sayo'y magpala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin, na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din. Sabihin mo ang salitang Abram. Ulitin nyo. Okay, tatanungin ko kayo, dalawang salita lang. Anong pagkakaiba ng Rab sa love? Rab sa love. Sabihin nyo, Rab. Sabihin nyo, love. Anong pagkakaiba sa dalawa? Ano, spelling? Hindi. Walang pagkakaibang iba ang isa. Sa Japan, sasabihin sa iyo, I love you. Pero ang ibig sabihin yon, I love you. Sabihin nyo, Rab. Sabihin nyo, love. Ngayon, habang sinasabi nyo, ano ang nararamdaman nyo? Anong pagkakaiba ng dalawa? Sa pronunciation. Pag sinabi mo Rab, ang dila mo ay gumagalaw. Sabi nyo, Rab. Abram. Ulitin nyo, Abram. Ayan ang pangalan ni Abraham bago siya tawagin ng Panginoon. Kaya ang bawat tinatawag ng Panginoon ay binabago ang pangalan. Ngayon, tatawagin natin ang lahat ng nakikinig ngayon, Abraham. Say it loud. Ulitin nyo. Okay, labas sa inyong mga prayer request. At dadalangin kong lahat na nakikinig ngayong pagpalain ng Diyos. And pakinggan natin sa ating choir kung natatandaan pa nila, we are called. Kaya tayo naririto sapagkat tayo itinawag. We are called, Maestro. Hawak kamay. Sa bilang kong tatlong ulit yung sasabihin, Abraham, Abraham, Abraham ako. Ulit yun nga. Isa, dalawa, tatlo. Okay, purihin ang Panginoon. You may be seated. Ulitin ko po ang tatlong talata, chapter 12 of Genesis, the call of Abraham. Originally, his name is Abram.
The Lord had said to Abram, "Leave your country, your people, your father's household, and go to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you." Narinig niyo yun? Pangako ng Diyos yun, ha? "And I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you." Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, ulitin niyo ang salitang Abram. Yan ang dating pangalan ni Abram bago siya tawagin. I always say, itong Martes ay para sa mga tinawag ng Diyos for a special purpose. Of course, yung araw ng Sabado, that is what I call a general call. Pangkalatang panawagan ng Panginoon sa lahat ng bansa, sa lahat ng tao. There are three kinds of calling. First call is the call to repentance. It is found in Ezekiel chapter 33, verse 11. "Say to them, as surely as I live, declares the sovereign Lord, I take no pleasure in the death of the wicked, but rather that they turn from their ways and live. Turn from your evil ways. Why will you die, O house of Israel?" Sabihin mong, "Binasasabi ko na akong si Yahweh, ang Diyos, ang buhay na Diyos, ay hindi natutuwa na ang sino may mamatay sa kanyang kasamaan. Ibig kong siya'y magbagong buhay. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila at pagpapalain ko silang lahat." Now, the first call is a call to repentance. General call on Saturday is a call to repentance. Pagbabagong buhay, panawagan ng Diyos para ang lahat ay magbagong buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ayaw ng Diyos na mayroon taong mamamatay sa kanyang kasamaan o kasalanan, sa gitna ng kasamaan o sa gitna ng kasalanan. Ayaw ng Panginoon yan. Natatandaan nyo? Now, after that, the next call is the call to leadership. Now, on Tuesday, all of you who responded to this call is being trained to leadership para mamuno, para ang mabuting balita na pagpapala, ang pangako ng Diyos, ang pagpalain ng lahat ng tao ay maganap. At sa bawat tutugon sa panawagan ng Diyos, ito ang pangako ng Diyos. Sa isang translation na aking natunghayan, ang sinabi doon, "Surely blessing I will bless thee." Anong ibig sabihin ng surely sa Tagalog? Ha? Jack. Sabi no, surely. Ulitin nyo. Now, sa lahat nakikinig, ito pa ang tandaan nyo. Mayroon po kong tinutulungan ngayon na hindi ko babanggitin ang pangalan sapagkat ako'y naniniwalang tinawag sa ng Diyos na para maglingkod sa Kanya habang siya'y nabubuhay. Hindi po dahilan, gagamitin ng dahilan ang pagkakasakit. Sapagkat
kaya ng ating Panginoong pagalingin ang may sakit. Nang nangangaral ang Panginoong Kristo sa Ilog Jordan, lumapit sa kanya ang mga alagad ni Juan Bautista. Ang tanong nila, pinatatanong po ni Juan Bautista, ikaw na nga ba ang paririto? Ikaw ba ang Kristo na paririto? Ang sagot ng Panginoong Kristo, sabihin mo sa kanya, ang bulag ay nakakakita na. Ang bingi ay nakaririnig na. Ang pipi ay nakapagsasalita na. Ang mga lumpo ay nakalalakad na. Kaya iyan po ang palatandaan ng Panginoong Kristo nang siya'y magparito para pagalingin ang may sakit, makapagsalita ang mga utal, at ako'y naniniwalang hindi pa tayo tapos sa panawagan ng Diyos. Huwag natin nagagamiting dahilan ang ating panghihina ng tuhod. Kaya may nagtatanong sa akin, Brother Mike, kailan ka magre-retire? Gusto nyo mag-retire ako? Sa kaharian ng Diyos, walang retirement. Sapagkat sa kaharian ng Diyos, ang lahat na tumawag at tumugon sa panawagan ng Diyos ay pinagpapala ng Diyos. Now, ang tanong ko sa inyo, si Abraham ba'y hindi nagkasala? Ano ang pangunahing kasalanan ni Abraham? Pagsisinungaling. Pagsisinungaling. Kaya huwag kayo magsabing, sinungaling ako, hindi ko pwedeng gamitin ng Panginoon. Pwede kang gamitin ng Panginoon. Kaya ka nakaririnig ngayon ng mabuting balitang ito sapagkat ikaw ay pinili ng Diyos. Hindi lang tinawag, kundi pinili ka pa ng Diyos. Kaya huwag kang tatamad-tamad. Huwag mong kakatwiran na ikaw ay inatake. Kaya hindi ka makapagsalita. May dila ka, gamitin mo. Amen ba? Huwag nating sasabihin, bahala na ang Diyos. Hindi pwede yun. Ang sabi ng Panginoon, pagpapalain kita. Sinabi ba niyang matulog ka na? Sinabi ba niyang manatili ka sa wheelchair? Hindi. Pili mo yun. Pero ang pinili ng Diyos, mabuhay kang malusog, habang ikaw ay nabubuhay, ipahayag mo ang salita ng Diyos. Nang tawagin si Moses ng Panginoon, ano ang reklamo niya? Ang sabi niya, bakit ako? Bakit ako? Si Aaron na yung kapatid ko, magaling mangbula yun. Ako utal, hindi ako makapagsalita. Ang sabi ng Diyos sa kanya, sino ba ang may likha ng dila mo? Ang sabi ni Moses, kayo po, o itutuwid ko ang dila mo. Ilabas mo ang dila mo. Labas mo ang dila mo. Hindi ko sinabing, maka, ilabas mo lang dila mo. Tapos paikutin mo ang dila mo. Sabi mo, la 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 la. La 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 la. Ulitin nyo. Kayo ba may nararamdaman pag inuulit yung sinasabi ko sa inyo? Pag inulit mo ang sinabi ng Diyos, kasama mo ang Diyos.
Ngayon, habang tinutunghayan ko yung istoryang ito ni Abraham, for the first time, narinig ko ang isang lalaking pinuri ang kanyang may bahay. Ang sinabi niya, napakaganda mo. Baka pag-intensyonan ka na mga Ehipsyo, pag sinabi mong asawa mo ko, papatayin ako. Dahil kukunin ka sa akin. Kaya sabihin mo sa kanila, kapatid lang kita. Hindi mo ko asawa. Now, bilang kapatid, siyempre, nagustuhan ng paraon si Sarai. Maganda talaga. Lahat na tinatawag ng Diyos, maganda. Tatandaan nyo yan. Kaya huwag mong sasabihin, pangit ka. Huwag mong sasabihin, utal ka. Sundin mo lang ang sinasabi ng Diyos. Ulitin mo ng ulitin, makapagsasalita ka. May kasabihan, if there is a will, there is a way. Kung ibig mo, may paraan. Kung ayaw mo na maglingkod, marami kang dahilan. Ito ang sasabihin ko sa iyo, tinawag ka ng Panginoon sa sirpupunan pa ng iyong ina para siya ipahayag mo habang ikaw ay nabubuhay. Amen pa? At pahabain pa ang buhay mo. Sinong gustong umabot ng 120? Ikaw, ayaw mong abutin 120?